Bago po ang inaasang dagsa ng mga motoristang pauwi ng probinsya at magtutungo sa sementeryo para sa undas, nag-inspeksyon ng MMDA sa ilang malalaking sementeryo at iba pang lugar sa Metro Manila. Mahigpit na bilin ni MMDA Chairman Francis Tolentino, bawal ang pagtitinda sa mga kalsada. May ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Ilang araw nga bago mag-undas ay inikot na nitong si MMDA Chairman Francis Tolentino yung ilan sa mga kalsadang tiyak magsisikip yung daloy ng trapiko para masigurong kasado na yung preparasyon at di gaanong maabala yung mga motorista. Unang binisita yung La Loma Cemetery. 3 unit nga ng e-wheels yung ipinwesto doon at kasado na raw yung mga alternate routes. Sunod naman pinuntahan itong Manila North Cemetery. Naglagay ng ambulansya at rescue teams ng MMDA. Para ngayon pa lamang daw ay maalalayan na yung mga maagang dumadalaw sa puntod. Binilinan din ni Chairman Tolentino yung mga nagtitinda na huwag harangan yung kalsada. Yung mga tricycle naman ay pagbabawalan ng pumasok sa sementeryo simula sa Miyerkules, pero sumakay pa nga itong si Tolentino ng tricycle pa sa mismong puntod ni Fernando Poe Jr. Ininspeksyon na rin yung isa sa mga exit gates na Tagos, Quezon City. Pabubuksan daw ito sa November 1 or November 2 para mas malapit at di na rin dumugin itong pamilya ni The King na sina Susan Roses sa kanilang inaasahang pagdalaw doon. Ayon kay Police Superintendent Reynaldo Naval ay nakalatag na yung alternate route simula October 31. Meron din mga kalsadang sasarahan at gagawin ding one-way yung E. Bonifacio o yung mismong nasa likuran nitong Manila North Cemetery. Siniguro naman ni Ed Noriega, yung administrator ng sementeryo, na na-demolish na yung mga hagdan o yung mga makeshift na daanan sa likuran para di na rin mag-cause pa ng traffic. Sa Dangwa naman, Pia, ay pinaalalahanan ni Tolentino yung mga tindera ng bulaklak na wag okupahan yung mismong kalsada para makadaan yung mga sasakyan. Dapat din daw may mga walis para hindi na itinatambak na lamang sa gilid yung mga pinagupitan ng dahon at bulaklak. Magtatalaga raw ang MMDA ng mga street sweeper pero sana ay maging responsable rin yung mga stall owner. Sa Sampaloc naman, pinuntahan ni Tolentino yung bus terminal ng Florida Bus. Idinulog nga dito nung may-ari na yung problema nila sa traffic sa may Santa Fe Nueva Ecija na siyang dahilan ngayon kung bakit pagdating dito sa Maynila inaabutan na ng number coding. 5 oras daw kasi naantala yung biyahe kaya marami sa mga pasahero yung nag-aalboroto. Ayon yan sa mismong may-ari na si June Florida. Pag-aaralan naman daw ni Tolentino kung ililift na itong number coding scheme para sa mga bus simula bukas October 30 para mas mabilis rin yung dating at alis ng mga biyahe. Sa ngayon ay suspendido raw muna lahat ng mga road repair schedule sa EDSA para di makabala sa mga motorista. Pero daw kinukumpuning kalsada sa Caloocan pero di naman ito lubang makaka-apekto sa daan patungo sa sementeryo doon. Yan muna pinakasaryong balita mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Steve Dailisan.